This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. Pagpupuyat, paggagaygay sa buong barangay, kasama po ng mga kabataan, talaga pong harvest na harvest festival ngayon. Mga minamahal, meron tayong pwedeng pakbitin dito. Ano po? Meron po tayong mga pahayag ng ani doon sa gawing likod. Ano po? Merong mga palay at bigas po dito. At ito po ay sa pangunguna ng ating Harvest Festival Committee. Salamat sa inyong buhay. And we're talking about this. Ito po'y kanilang suwestyon. Pastor, pag-aralan nga natin yung pagiging mabuting katiwala because we believe na ang mabuting katiwala ay lubos na pinagpapala. Do you believe that? Mga minamahal, bakit natin ito pinag-uusapan? Dahil pagsampa ng Disyembre, maraming pera ang tao. Ayaw nyo ata ano ba? Sino po dito naniniwala? Hindi lang mga bata ang mapera pag Pasko. Ayaw nyo talaga umamin, ano? Mga minamahal, ano? So, maraming pera pag Disyembre, andito yung mga bonuses, andito, nagpapatuloy yung anihan, at mga minamahal, nandito rin po yung mga remittances, andito yung mga napamasko natin, mga minamahal, mas maraming pera sa ganitong panahon. Mga minamahal, aminin man natin o hindi, batay po sa trend, batay sa pag-aaral, when December comes, mas maraming nasa circulation na pera. Mas marami pong pera, malulutong pa nga. Tama po ba? At minsan ayaw pa nating gastusin dahil malutong. Ano po, dito ka muna. Ano? Pero mga minamahal, nag-uusap tayo dito dahil ito rin yung panahon na maaring masubok o mapatunayan natin that, totoo, merong pwedeng maging mabuting katiwala. May kakaunting pinagkatiwala sa akin o sa iyo o marami, mga minamahal, ang goal pa rin ng Kristiyano, ang goal pa rin ng Panginoon sa atin na gustong tawagin tayong mabuting katiwala ay maging mabuting katiwala. Sama-sama nga po nating sabihin, mabuting katiwala. Minsan pa po, mabuting katiwala. At kung ang pinagkatiwala po sa atin ay halimbawa salapi o ikapunang salapi, mga minamahal, kapag ito hindi natin maibigay, mabitawan, alipin tayo ng pera. Hindi po tayo nagpo-fall under sa category ng mabuting katiwala. Mga minamahal, siguro hindi man dito mas madaling magtiwala sa Diyos kapag ito ay patungkol sa paggaling. Mas madaling magtiwala sa Panginoon kapag ito ay patungkol sa pagliligtas. Panginoon, tagapagligtas kita, amen. Inaawit natin yan. Ano po? Ngunit po, may mga nahihirapang magtiwala sa Diyos patungkol sa salapi. Pakisabi nga sa iyong katabi, hindi ikaw to. Amen po ba? Ano po? Ito yung dialogue ng tao na medyo nahihirapang magtiwala sa Diyos patungkol sa salapi. Baka hindi naman totoo. Ano po? Ano pa? Baka hindi naman bumalik. Ano po? Pero mga minamahal, pinag-uusapan natin ito dahil ang pagiging mabuting katiwala ay lubhang makakabuti sa iyo at sa akin. Do you believe that? Amen po. Ito po'y laging pabor para po sa atin. At ngayon po, nagdiriwang tayo ng Harvest Festival. Can I invite you to stand? Basahin po natin ang ilang mga talata po na magiging kabahagi ng ating pagdiriwang na ito, pag-aaral. Although marami pa po tayong mga pag-aaralan after this. Ano po? Marami pa po tayong babanggitin na mga talata. Nais ko pong ulitin, bahagi ng ating binasa kanina. Mga Kawikaan 3:9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Pakisabi nga po, parangalan. At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Pakisabi nga po, pinakamainam. So, hindi po ito ipes. Ano po? Ano ba? Nung kami po ay, yung lolo ko ay may pinabubuisan po na bukid, umiiyak po siya kasi pag darating na yung buwis, ipes naman. Umiiyak po siya, nagmagandang loob siya, yung ibalik sa kanya, pipis. Ano po, umiiyak siya kasi lumilipad naman na lahat nung ibilad. Ano po, kaya sabi dito po, paanyaya po ni Haring Solomon, handugan ng pinakamainam na ani. Pakisabi nga po, pinakamainam.
siya ay iyong handugan. May pangako po doon, ang iyong bangan ay hindi na mawawalan. And I would like to read po Deuteronomy chapter 16, verse 16. I'll be reading from English po. Sabi po dito, every year, pakisabi nga po, every year. Every man in Israel must celebrate these 3 festivals. The festival of unleavened bread, ano po yung tinapay na walang libadura, festival of harvest, and festival of shelters. On each of these occasions, all men, pakisabi nga po, all men. Ibig sabihin lahat, ano po, all men must appear before the Lord your God at the place He chooses. But they must not appear before the Lord without a gift for Him. Sabi po, wala sanang mag-appear sa harapan ng Diyos without a gift for Him. Dahil ito'y pagdiriwang doon sa nagbigay ng anihan. Can I invite you to close your eyes at tayo po ay manalangin. Father God, we ask that by your Holy Spirit, liwanagan po ninyo kami sa aming pag-uusap na ito na minsan isang taon, Panginoon, naming isineselebrate, Lord God. Dahil nais ka namin, Panginoon, na maging sa aming mga tinatanggap, nais naming parangalan ka, at nais naming angkinin na kami nga po ay matatawag ninyong mabuting katiwala. Not just because we want to be blessed, Lord God, kundi nais naming pagpalain ang iyong puso. Kayo na Diyos, na 24/7 mahal nyo kami. Inuunawa nyo kami, pinagkakaloban nyo kami ng bagong mga oportunidad, bagong umaga. Kaya Panginoon, bilang ganti ng pagmamahal ng aming puso, nais naming tuklasin, nais naming balik-aralan, nais naming maging mabuting katiwala para sa inyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas, ito po ang aming dalangin, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. There are 2 kinds po. Last week sinabi natin, there are 2 kinds of people. Sa bawat grupo ng tao, may 2 uri. Meron pong giver and merong tinatawag na taker. Meron pong contributor, meron naman pong tinatawag po na consumer. Ano po? Merong taga-likha ng produkto, may taga-consume ng produkto. And there are 2 kinds of listeners. Pakisabi nga po, listeners. Yun pong nagkakaroon ng opportunity makinig at yung pong nakikinig at handang isagawa yung napakinggan. Sino po doon ang makikinabang? Yung nakikinig at isasagawa po yung napakikinggan. Sapagkat po, kung tayo maging tagapakinig lang, it will be just a form of religion. Yun daw po ang ating bansa ay hindi na bago sa loob ng mahabang panahon. Although there are so many religions, it's because religion lang talaga. What I hear in the church, may iwan din doon. But you know, mga minamahal, ang paanyaya po ng Panginoon sa atin ay hindi mga tagapakinig lamang sapagkat wala po itong epekto. The power of the word will be in no effect sa ating buhay. Sabi po sa Kawikaan 12:15, sabi po dito, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Sino po dito handang tumanggap ng payo mula sa Panginoon? Mula sa salita ng Diyos. Do you believe that the standard maging ng pamumuhay sa mundong ito is still the Bible? Naniniwala po ba kayo dito? Although many more people will oppose habang sabi po nila nagkakaroon ng dagdag na karunungan, but I still believe and I hope the church still believe that the standard is still the Bible. The authority is still the Bible. At mga minamahal, the power of God will be at work. Magkakaroon ng lalong kapangyarihan sa atin, epekto, pakisabi nga po, epekto, when we believe, if we act on it. Kaya po mga minamahal, we have to decide now. We will be hearing a message, pero hindi naman po ito by force, but it's up to us if we believe or not. Dahil ang gusto ng Panginoon po, yung kanyang salita na ihasik, tumubo sa atin at mapakinabangan po natin. Now, let's talk about this week. For 4 weeks now, pinag-uusapan natin yung maging mabuting katiwala. Now, paano po maging mabuting katiwala na gustong umunlad o yumaman? Sino po dito gustong yumaman? Okay, when I say mayaman, hindi lang po ito you have so many money. Okay po? Ito yung buo. Pakisabi nga po buo. Sino po dito gusto nating maging buo at mayaman?
Sino po dito gustong maging mayaman? Sino po dito gusto maraming pera? Okay po. Ito lang po talaga ang mensaheng walang tumututol. Ano po, kaya magkakasundo po tayo dito. Ano po, mga minamahal. So, may dalawang pananaw o school of thought o two camps, dalawang kampo po sa bagay na ito. Paano ba talaga yumaman? May dalawang kampo po. Kaya po kahit dun sa counseling po kagabi sa ikakasal, sabi ko, our church, gusto nating tulungan tayo sa pamamagitan ng pagiging mabuting katiwala. Nagkaroon kami ng konting lecture about being a good steward dahil gusto ng Panginoon maging maunlad ka. Naniniwala po ba tayong gusto rin ng Lord ito sa atin? Amen po. Kaya may dalawang school of thought dito po. Number 1 is to be rich through conventional wisdom. Yung karunungan na maaring lahat ay tumatanggap. Lahat ay, kumbaga, ito popular, ito ay kumbaga, taliwas doon sa iilan lamang na naniniwala. What I mean is this, conventional, let me define. Opinions or belief that are held or accepted by most of people, karamihan. While mga minamahal, i-define pa po natin, it is generally accepted belief. Karamihan naniniwala rito. Yung opinion na ito, itong judgment na ito, prediction na ito, about a particular manner, pinaniniwalaan ng pinakamarami o mas maraming tao. And number 2, we'll talk about being rich through unconventional wisdom. Ano po ba yung unconventional? Ito naman, kabaliktaran po ng conventional. Yung unconventional, very different. Pakisabi nga po, different. From the things that are used or accepted by most people. Taliwas ito sa gusto ng nakararami o pinaniniwalaan ng nakararami, not traditional or usual, not conventional. So mga minamahal, pag-usapan po natin yung number 1, conventional wisdom to be rich. Ito po ay patungkol sa mathematics. Pwede po bang makisuyo sa table, Kuya Jake? Ayan, sige. Is almost always about math. Kapag sinabi pong math, ano pong pumapasok sa ating isipan? 1 plus 1 equals 2. So, ganun po, hindi po ako magmamagic. Nakita ko po yung inyong mata. Hindi po ako magmamagic. Although, mga minamahal, kailangan natin itong illustration na ito. Conventional wisdom ay ang paraan na ito gustong maging mayaman ng tao sa pamamagitan ng karaniwang math. 1 plus 1 equals 2. Habang ikaw ay nadadagdagan, ay sa palagay natin, nagkakaroon tayo ng pananaw that we are getting more and we become richer and richer. Kagaya po ng pagbilang ng kung anong meron sa atin. Like for example po, I have in my pocket, ganito po ako kayaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan po? 6. Wag po kayong kukurap. Hindi, joke lang. Talaga interesado po kayo. Mga minamahal, 6. So I have 6. Anong dapat kong gawin to have more? Dagdagan. Tama po ba? Kailangan kong magkaroon ng mga paraan para madagdagan. Mga minamahal. So kailangan kong umisip ng paraan para magkaroon pa ng karagdagan. Sayang, di ko nasilip yung bintana kanina. So, mga minamahal, I have to make ways to get more money. Mamaya, baka nagtititingin na kayo sa kortina, wala na po. Hindi, joke lang. Mga minamahal. So, in order for me to have more money, simple math, I have to work harder. Tama ba naman po, di po ba? Kailangan kong mag-save, kailangan may naitatabi. Hindi, kagaya po nung kanta ni Francis M., ubos biyaya, bukas na katunganga. So, kailangan meron kang maidagdag. So, okay, obviously, I have more. Tama po ba? Tama po. Sino po ang gusto ng ganito karaming piso? Okay.
Ba't naman piso, Pastor? So, obviously, we have to make ways para po madagdagan yung 6 kanina. Do I have more? Dito sa table ko, mas marami na ba kaysa dati? Mga minamahal, you want more, so you have to get more. Ano po? So, Pastor, sabi niyo wala na? Ano ba? Meron pa pala rito. Buti na lang walang kumuha. May kumuha ng battery dito. Buti na lang hindi nakita. Ano ba? You know, in order for me to have more, I have to get more. Pakisabi nga, get. I have to take more. Pakisabi, take. May kinunan po ba akong, halimbawa, ito'y trabaho, ito'y business. Ano po? I have to take more. Simple math. I have to get more. To have more. Wow. Kung ganito ang baon mo ng elementary, pinakamayaman ka na. Di ba? Ano? Thank you po, Kuya. Now, yung rich daw po, sometimes, or most of the times, ito yung batayan natin. Hindi naman, I want to be rich, kundi I want to be richer. Hello, ano ba yon? Richer than Him. Hindi naman yung, I want to be rich, yung okay na ako dito. Hindi. Meron daw yung intention ng puso ng tao, medyo mahilig sa competition. Ang sinasabi ng puso ng tao, I want to be richer. I want to be, kumbaga, ano pa po bang pwedeng gawin natin? Yung bang salitang mas. Gusto ko mas maging mayaman sa Kanya, mas maganda kaysa sa Kanya, mas gwapo kaysa sa Kanya. We are always in a competition, kaya may drive pa po yung tao ngayon. Meron pa siyang gusto ng more to become richer. Buti na lang, wala pong umakyat sa lugar na ito. Walang nag-akala na sa paglapit sa krus, meron palang mamera. Meron palang tigpipiso. Ano ba? So, Pastor, saan ka ba nagpabarya? Ano ba? Aaminin natin mamaya. Minamahal, ito rin po ay bunga nung pag-aalkansya yung aking anak, tinutulungan po namin. Kaya meron kaming tigpipiso. You know, nagtipid ka, nag-isip ka pa ng additional income. So, tama po ba yung pagtitipid? Tama naman po ba yung pag-iisip pa ng additional income? Yes! Ano po? Mga minamahal, ito rin po ay maaring tanggap na tanggap ng mundo. The more I save, I become richer. Tama po yun. Ano po? Pero ito pa yung ibang paraan po ng tao. Kaya gusto nilang magkaroon pa ng mas marami. Okay, ito pa po. I will not give my help to the poor. So, definitely, walang mababawas. Ito pa po. I will not give my offerings. Walang mababawas. Tama po ba? O kung mag-offering man, ito'y tinatawag na kurut. Kurut. Okay, offering. Mahihirapan sila ma'am dito. Bakit? Baka abutin ng 2 oras magbilang. Ano po? Okay, one thing more. To be rich in the world's perspective. Ano pa po? Tithes. Ano po ba yung tithes? 10%. So, ang 10% ito, siguro mga ganyan. Ano po? Kaya lang, pag tithes, okay, kung ito yung tithes, okay, para maging mayaman ako, tithes, mukhang madami to ito lang. Ayaw niya nang tumawa. Ano? Kasi yung pananaw ng mundo, mga minamahal, hindi dapat mabawasan to para maging mayaman ako. Ano po? So, ang perception ng tao, kahit tumanggap na ng bago mula sa Diyos, ano po? Kahit na tumanggap na ng biyaya mula sa Diyos, walang nag-akala na sa Biblia. Ano po? Kaya walang tumingin sa Biblia Ano po? Walang nag-akala na ang Diyos magkakaloob pa ng more. Pakisabi nga po, more. Kaya po, meron na namang dumating. Okay? So, para mas magkaroon ako, okay lang magtipid, okay lang pong mag-invest, okay lang po. Thank you, Kuya Nonoy.
Okay lang po na we have more on our plate, on our table, mga minamahal. Tapos, para hindi ito mabawasan, pag-offering, kurot ulit, kurot system. Ano po, parang si Lord ang kinukurot dito. Ano po, naku, tithes, 10%, malaki yon. Gawin na lang nating 10% of the 10%. So, 1% kay Lord. Hello ba? Naku, ayaw nyo nang kumibo. Naku, ipatapon si pastor. Mga minamahal. Ipatapon na si pastor. Mga minamahal, kaya mahirap po minsan sa atin yung maging mabuting katiwala. It's because mula nung kakaunti ay nahirapan na tayong mag-exercise ng pagiging mabuting katiwala. Hindi naman po yung, kumbaga, we are putting anyone down here. Hindi po. Kaya po nahihirapan minsan daw yung tao to obey God is because nung maliit pang income, hindi na po nasanay to give God what He deserves. Noong maaring 500 a week pa lang ang allowance, nung sumweldo na naging 5,000 a week, mga minamahal, nahihirapang mag-adjust kasi 5,000, magkano na po ang tithes nun? 500. Paano kung naging 10,000 a week ang income? 1,000 a week. Nako, nakadakkel man. Hello po? Kaya po, nagpapasalamat tayo sa Lord, may mga batang nag-iika po na ngayon. Hello po? Dahil alam natin na kung tayo magtapat sa Lord, mga minamahal, mas malaki yung kamay ng Lord for us. Ano po? And He will give this back to us. Mga minamahal. Kaya po, meron po tayong mga kilala, like personally, hindi po kilala, but we know the owner of Colgate. Sino po may-ari ng toothpaste na Colgate? So pag bumili ka sa tindahan, pagbilan nga po ng, pagbilan nga po ng Colgate, yung close-up, ang labo, kasi alam mo, yung toothpaste, Colgate agad. Dahil pala, itong tao na ito, starting when he is young, sabi niya, the Lord owns my 10%. Hindi akin ito. Hindi para gastusin ko ito. The Lord owns my 10%. Ngayon po, si Mr. Colgate, binaliktad na niya, sabi niya, I can live with my 10%, yung 90% lang binibigay ko. But he's still a rich man. Okay po, medyo taliwas po sa ating conventional wisdom. Pero ang tanong po, nais po ba nating maging mabuting katiwala? Hindi tayo mabuting katiwala, kundi intention ba ng heart natin na papurihan ang Panginoon sa pamamagitan ng ating tinatanggap? Amen. Tama po bang tayo maging mabuting katiwala? Mga minamahal, this is the thought of the world. The more I get, ay wag na rin, akin lang to. I'll have more. Tama po ba? I'll have more. Pakitignan nga yung katabi mo kung mukhang malungkot na. Pakisabi, kapit lang. Mga minamahal, kaya po ito yung pananaw ng mundo, kaya walang pakialaman sa mundo. Because the more I get, I don't care what you get. Kung may matira sa'yo, basta marami sa akin. And this is the issue of corruption. Ito po yung issue ng marami po na problema po sa mundo natin. Why? It's because simple math, the more I get, the more I have. The more I get, the richer I have. Pero mga minamahal, sabi po sa Kawikaan 28 verse 22, pwede po ba natin i-flash sa screen? Sabi po ng salita ng Diyos, nagmamadaling yumaman ang taong sa pera ay gahaman. Akin lang to. Hello po? Are you here? Yung akin lang. Oras ko akin lang. Yung talento ko akin lang. Sabi po dito, sa pera ay gahaman, ngunit ang hindi niya alam ay patungo pala siya sa kahirapan, yung pagiging gahaman. Hello po, are you still here? May ibang version po ng Bible, Magandang Balita, Biblia. Ang sabi po dito, ang kuripot ay nagmamadaling yumaman. Pakitignan nga yung katabi. Sa Biblia, may kuripot pala.
Pakisabi sa iyong katabi, buti na lang hindi ikaw yon. Okay. Tulungan po natin ating katabi. Sabihin natin, hindi ikaw yun ha. Okay, hindi ikaw yun. Ang kuripot ay nagmamadaling yumaman, ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Pagpakimkim lang daw po ng pakimkim sa atin lang, ang kahirapan ay daratal. Now, so much about the conventional wisdom. Ngayon, ano po ba yung unconventional o hindi popular na karunungan? Pakisabi nga po, hindi popular. Madalas, hindi rin madali. Mas madaling mag-ipon kaysa sa gawin po ito. Pero ito ang karunungan ng Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Pakisabi nga po natin, lahat ng bagay. Ito po ang sabi ng Panginoong Hesus. Do we believe in Jesus in this place? Amen. Sabi po ng Panginoong Hesus, tandaan ninyo, ang sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Hello po. May point doon na kahit tubig lang na malamig, ibigay mo. And you know, meron po tayong mga kapatid po dito sa ating church na kapag may nadaanan po sila na traffic enforcer sa init ng araw, just imagine this. Hindi naman po pwedeng lumilim agad yung traffic enforcer, lalo pag may traffic. Tama po ba? Habang siguro nag-aayos po siya ng traffic, nauuhaw na siya, but he cannot just leave his post. Pero salamat po sa Diyos, from our church, meron pong mga bubuksan yung kanilang ice box at maglalabas po ng mineral water para sa mga traffic enforcer. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. It is giving. Tama po ba? Ang sabi po ng Panginoon na siyang may-ari ng lahat ng bagay, sabi niya, ang sino mang magbigay. Yung magbigay po ba is papasok o palabas? Malalim po ito. Papasok ba o palabas? Naunawaan niyo na po. Lalim nito, di ba? Masyadong malalim. Ano ba? So, ang pagbibigay, palabas. Okay po. Ngayon, mga minamahal, tubig lang yon. Sino po nakakaunawa na maaring ang tubig nung panahon ng Biblia, nung sabi nito ng Panginoong Hesus, wala pang bayad. Pero yung effort na nandun, ang sabi po dito, ay ang sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig, doon po nagkaroon ng effort. Nagkaroon ng lalong timbang. Dahil ang nais ng Panginoon ay mapagpala yung maliliit, yung mga nangangailangan, ang sabi ng Panginoon, ako naman ang gaganti para sa iyo. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Tubig pa lang po yun. Now, unconventional wisdom ay kakaiba. Yung mapapaisip ka, paano mangyayari ito? Totoo ba ito? Ano po? Yung hindi karaniwan. Minsan, ang tingin talaga natin, hindi posible yan. Sapagkat nasanay marahil ang mundo sa the more you get, the more you have. The more you get, the richer you become. Pero mga minamahal, ano po, sabi po sa Old Testament, Kawikaan 11:24, nabanggit po ito kanina sa ating video. Ang taong mapagbigay, lalong, ano daw po yung, kumbaga, prerequisite? Yung pagbibigay. Sino po dito gustong yumaman? Ano po uli yung pagbibigay? Palabas, papasok. Wow, ang lalim talaga po nito. Ano? Yung pagbibigay, pabawas. Ano? Pero sabi ng Panginoon, ang taong mapagbigay ay lalong, paano yun? Kasano? Hindi ko tuloy maituloy. Nahirapan din ako. Paano? Ang hirap namang isipin yan. Ang sabi ng Lord sa pamamagitan ng sumulat ng Kawikaan, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ito po yung, nung last week, ito yung unggoy. Ano po yung nahuli? Ano po? Basahin pa po natin Kawikaan 19:17. Are you learning something today? Mga minamahal. Kawikaan 19:17. Kapag tumutulong ka sa mahirap,
para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Hello po. Kapag po pala tayo tumulong sa mahirap, nagpapautang tayo sa Panginoon at yung Panginoon na ito ay tiyak na, hello po? Ang Panginoon po ay tiyak na magbabayad. Ibig sabihin, you are guaranteed. Ano po? Ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Sa New Testament po, konsultahin natin si Paul. Ang sabi po niya sa 2 Korinto 9:6, mga minamahal, ang masaganang naghahasik. Ano po ba yung itsura nito? Okay, if this is my money, okay, meron ka rin namang parte. Whether it's your family or loved ones, syempre, pamilya yan eh. Tama po ba? Okay, meron din namang parte kapag merong nasalanta, nagkaroon ng sakuna, namatayan, ano po, meron namang, mga minamahal, ano pong nangyayari dito? Nababawasan. Okay, meron din tayong mga pangarap like, salamat po sa mga nagpamigay ng papremyo natin, ano po? Salamat po sa inyo. At meron po dyan na cabinet, meron pong mga groceries, may bass guitar, hindi po, hindi kasama po yun. Ano? Hindi po. Ibig sabihin, itong mga tao po na ito, okay, tumanggap nga kami kay Lord eh. Bakit naman hindi kami magbibigay? Pero anong nangyayari po dito? Nababawasan. Naalala natin, meron tayong building project. Naalala ko, meron pang concert mamayang gabi, may ticket yun. 50 pesos pala yun. Ano? Ano pa po ba? Hello po. Dito sa party na ito, hirap na hirap ng kalooban natin, di ba? Minamahal, bakit? Kasi yung dating nakatumpok, ngayon, papaunti na. Pero naniniwala po ba kayo sa pangako ng Diyos na may-ari ng lahat ng bagay? Nang sabi niya, yung mapagbigay, lalong, taliwas po ito sa paniniwala ng mundo. Pero, ang Panginoon, blessed is the giver than the receiver. Mamaya pag-usapan po natin. Makita lang natin larawan. Ano pa kaya? Meron tayong mga nakikita na mga estudyante deserving. Meron tayong nakikita na mga, kumbaga, wala talagang pang Noche Buena. Alam niyo po, ang church natin naggagayak para dyan. Magkaroon man lang sila ng pang Noche Buena. Kasi kami, mag-Noche Buena, isang bandihadong, ano yun? Yung pinapaikot po. Isang bandihadong lechon. Pinapaikot, ang liit naman. Barbecue lang ata yun. Barbecue, meron kaming isang palangganang hotdog. Naku, lalantakan lang na. Meron kaming worth 5,000 na paputok. Uubusin lang naman namin sa ano. Ano po nangyayari? Now, nagtatalo ngayon yung isip natin. Paano mangyayari? Ipabawas nga ako ng pabawas! Baka lalong walang magbigay sa tono ko na yon. Ano? Paano? Parang pinalakas ko pa yung loob. Paano nga mangyayari? Mga minamahal, iba ang mundo ng mananampalataya. We live in a spiritual realm because we are new creation. Amen po ba? May batas ang mundong ito, meron namang pamamaraan ang Diyos na sinasamba natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Because He said, mga minamahal, yung nag-aasik ng kaunti, aanin ng kakaunti, nag-aasik ng sagana, aanin ng sagana. Yung nagbibigay, pinagpapala pabalik. So both Old and New Testament encourages generosity to become rich, mga minamahal. So this is the way to be rich. Give, for it will come back to you. Sabi po sa Tagalog, magbigay, at ito ibabalik sa iyo, hustong takal, siksik. Tuloy po natin. Ano pa po? Umaapaw. Sa Ilocano, pagpark. Ano pa po?
Sige, wag na po yung Ilocano. Ano po? Sige. So, sabi doon, magbigay ka, for it will come back to you, I guarantee, sabi ng Panginoon. Sapagkat ako naman may-ari niyan. Kapag hindi mo maibigay, yan ang Diyos mo. Pag di mo maibigay, di mo mapitawan yan, alipin ka na yan. Mga minamahal, but if I am your God, and you believe that I am the giver, I can give you much more. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Paki-encourage nga po yung iyong katabi, kapatid. Hindi nagagalit si pastor. Sumisigaw lang po ako, sumisigaw lang. Mga minamahal. So, hindi laging popular yung pananaw ng Diyos. Sabi nga, your thoughts, my thoughts are higher than your thoughts. Pero do we believe in God? We will only prove that God is true, that His words are powerful if we believe Him by His words. Kaya, number 3, mga minamahal, the generous is blessed. Yung mapagbigay ay pinagpapala. We're not saying na ikaw ang laging solusyon sa lahat ng problema, hindi po yon. Kaya may punto tayong pinag-usapan kanina, you have to save din. Okay po? Mag-save din. Pakisabi sa iyong katabi, mag-save din. I hope na-discuss po nung financial management seminar, at sana maulit ito, I think may principle doon na 20% itabi mo sa bawat sweldo, bawat tanggapin, para meron ka. At magkaroon din ka ng paraan, may porsyento rin para sa pagbibigay. You know, mga minamahal, the generous is blessed, and I have read this week na merong scientific study, ibig sabihin po, hindi po ito sa linya ng mga church people. Isang scientific study po na related po sa pagbibigay ang kanilang pinag-aralan. Hindi po sila church, hindi po sila, kumbaga ba, religious organization, at sila po ay nagkaroon po ng conclusion. Ang sabi po dito, do you want to be happy? Sino po dito gusto maging masaya? Ang sabi dito, stop being cheap. Stop being so cheap. Ibig sabihin yung para bang natatakot ka sa mga bagay-bagay na pong palabas. So stop being cheap. An interview, mga minamahal, ang ginawa po ni Jordan Michael Smith at sa mga sumulat po nito, sa mga nag-research po nito, at ang sabi po nila, you have to start giving away your time. Pakisabi nga po, time and money. Bakit? Ang sabi po ng research nila, new research shows you'll be happier. Pakisabi nga po, happier. Americans who describe themselves very happy, ito yung kanilang pag-aaral po, ano? So, salamat sa Diyos, mayroong mga ganitong pag-aaral. Kumbaga, okay, kunin lang natin yung principle ng generosity ng Bible, pero wag yung Bible pag-usapan natin. Let's prove if this is true. Alam niyo po, pinag-aralan po nila ito ng 5 years. At ang sabi po nila, Americans who describe themselves as very happy, volunteer an average of 5.8 hours per month. Ano po ba yung volunteer? Ibinibigay yung kanilang oras ng walang bayad into some. Magluluto siguro, magbibigay ng panahon sa, kumbaga, maaring mga bagay na hindi naman magiging pabor sa kanya, but he's volunteering, wala siyang sweldo. Ang sabi po nila, we are happy. Hello po. Pwede sana nilang gugulin yung kanilang time na ito, 5.8 hours per month, para sa kanilang sariling kasiyahan, pero nung ibinigay nila, ang sabi naman nila, lalo naman kaming sumaya. Now, those who are unhappy, pakisabi nga po, unhappy, just give 0.6 hours per month or 36 minutes to others. Para pakinggan siguro yung problema ng iba. Para siguro magdulot ng saya sa iba. This is just one of the findings in the paradox of generosity. Mga minamahal, ito yung book ng sociologist na Christian Smith and Hilary Davidson presenting the findings of science of generosity. Pinag-aralan po talaga nila ito. Sila po ay nag-research at nag-survey sa 2,000 individuals over a 5-period time. Ano po? 5-year period. They nag-interview po sila, sinundan yung spending habits ng mga tao na ito, at sinundan sila, sa 12 states sa US, hanggang po sa talagang sundan sila sa kanilang pag-grocery. Paano ba sila mag-grocery? Ano ba yung mga binibili nila? Ano ba yung mga ginagawa nila sa restaurant?
Nagtitip ba sila? And you know what, mga minamahal? The result is among the most comprehensive studies of American giving habits ever conducted. Other findings include, ito po, take note of this. Pakisabi sa iyong katabi, listen. Lower depression rates among Americans who donate more than 10% of their incomes. Lower depression rate. Ano po ba yung depression? Hindi mo na maintindihan ba't ka malungkot. Hello po? Yung bugtong ka ng bugtong hininga. Ay, kumakain ka, bigla na lang pumapatak luha mo. Ba't ka umiiyak? Di ko alam. Ba't ka ba malungkot? Di ko rin alam. Hello po, mga minamahal. Ang sabi po dito, lower depression rates among who donates more than 10% of their incomes. Wow, totoo pala ang sinasabi ng Biblia. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Buo, hindi lang po sa salapi. Ano po? And 41% say they rarely or never experience depression versus 32% for everyone else. Meron pong mataas na porsyento rin na depression rate sa mga hindi po nagkakaroon ng opportunity to experience yung giving. And giving away money isn't the only way to reap psychological rewards of generosity. Ito po ay Americans who are very giving in relationships. Nagpapatawad. Nagbibigay po ng pagkakataon po na pakinggan yung iba. Ano po? Very rare daw po yung kanilang, tawag po dito, yung kanilang depression rates because they are emotionally available and hospitable, are much likely to be in excellent health, 48% than those who are not. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, those who give, the Lord, hello pa, maaring hindi na mula dito sa mga binigyan, maaring meron namang magbalik, pero mula po dito, ang magbabalik ng mas marami at buo ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. The giver, the generous, is more blessed. Now, mga minamahal, this is our harvest festival. This is not by force. Yung pista, you give by your heart. You give by your heart. Pero mga minamahal, nais ko pong panoorin natin tong video na ito at tignan natin in a way, in a new perspective, tignan natin parehas na nung tayo po ay managinip, nataya matan, nakita kay bagik, nakita ko yung katawan ko. Pero alam niyo po, ang ginawa po ng tao na ito, naglakad-lakad po siya and siya po ay nagkaroon ng opportunity na masalubong si San Pedro. Okay, so nanaginip po siya. At sabi niya, okay, welcome sa heaven. Ay, totoo nga, patay na ako. Oo, totoo. So sabi niya, welcome sa heaven, meron ka namang matitirahan dito, huwag kang mag-alala. Pakisabi nga sa iyong katabi, huwag kang mag-alala. Pero huwag kang magmadali. Pakisabi. Huwag kang mag-alala, may matitirahan ka dito, sabi po niya. So, being guided by the angel, habang naglalakad po sila, sa magkabila po, nakita niya, wow, ang lalaki namang mansyon nito. Sabi niya, siguro yung mansyon na sa akin pinakamaganda kasi sa lupa, mayaman ako. Sabi po niya, kaya tuwang-tuwa po siya habang pinagmamasdan yung mga iba't ibang mga architectural designs ng nasa langit, mga mansyon. Kaya lang, medyo napapagod na siyang maglakad. Sabi niya kay San Pedro, Pedro, asan yung bahay ko? Parang tagal naman. Sabi niya, pagdating po nila sa dulo, nagulat siya nung ang bigay na susi para sa kanyang bahay ay yung bahay na hindi niya inaasahan. Medyo maliit sa kanyang naging bahay sa lupa. Ano po? Sabi niya, Pedro, bakit? Sa lupa, mayaman ako, blessed ako dun eh. Alam niyo po, sabi po ni Pedro, pasensya na. Ito lang kasi yung inabot ng pinadala mong materyales. Hello po? Are you still here? Ang sabi po sa Matthew 6:19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa.
Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na mga magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Mapapansin po natin kung saan natin dinadala yung ating kayamanan, doon tayo nag-aabang. Doon tayo nagbabantay. Doon tayo nakafocus. Pero mga minamahal, when it comes to the things of God, mapapansin din po natin, hindi natin pinupuwersa, pero if somehow you give to the missions, you give to the needs of the church, mga minamahal, you will fall in love more and more with God and with the church. Bilang mensahero po, tapos na po ako. And it's all up to you right now na patunayan ang sinabi ng Panginoon sa Lucas chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at kayo bibigyan, hustong takal, siksik, liglig at tumaapaw pa. Sapagkat ang panukat na ginagamit niyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo. Ama, nagpapasalamat kami sa Harvest Festival na ito at sa inyong salita, makapangyarihang salita, na inyong pinatunayan sa amin nung kayo ang maghandog ng inyong buhay. Isinuko ang comfort ng langit, bumaba sa lupa upang maranasan ang aming kahirapan, maranasan ang aming mga hapdi mula sa pagtalikod ng kaibigan, hapdi ng talikuran ng mahalaga sa buhay, hindi ituring na mahalaga, naranasan po niyo ang lahat ng ito, at namatay kayo para sa amin. Namatay kayo ng tulad ng isang kriminal. Namatay kayo ng tulad ng dapat parusahan upang kami ang tumanggap ng buhay. Kami ang tumanggap ng hindi namin kailanman mababayaran na kapatawaran. Kami ang tumanggap ng pag-unawa, pagmamahal at ng buhay na walang hanggan. Kayo po ang unang nagbigay, isang pribilehyo po na sa inyo'y magsukli ng pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.